hearts and minds to the Word of God, brothers and sisters, and let us bless the Lord.
kagandahan ng mga kapatid. At nagbubuwag ang mga kapatid. To God be the glory. Amen. Kailangan pong magpainit tayo dahil malamig. Nawang ang ating papuri at pasalamat ay makarating sa ating Panginoon. At sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at pagmamahal, ay kainitan ng kanyang love ang maramdaman natin ngayong gabi. Amen po. Praise natin ang Diyos. Mga kapatid, buksan po natin ang ating Biblia sa ating Gospel reading for today. Tinango po ito sa Book of Matthew, chapter 5, verses 1 to 12. The Beatitudes. Okay. Now, when he saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach him, saying, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Video. Kaya ko ba nakandong karubitin? In Jesus' name. Hallelujah. Praise ng Panginoon. Brothers and sisters, ito po ang magandang balita ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Alam po ninyo, this is not even our, puno po kayo. Hindi naman po ito yung ating gospel reading for Sunday. Pero mayroon po kasing pinagmitingan ang East Coast Council, and they were of the same opinion na kinakailangan magkakaroon din po tayo ng sinatawag na character formation. Yun. So, pagkat naunawaan po natin na talagang sa gawain ng Diyos ay dami po tayong mga kinakailangan din gawin. Dahil alam po natin na in the work of God, ang mas mahalaga po ang worker kaysa sa trabaho, hindi po ba? Amen. Kasi po ay God, minsan po nakikita natin, bakit ang tagal-tagal na, bakit parang wala pang nangyayari dun sa gawain na yon? Kasi ang ating pong Panginoon, because it is His gawain, meron mga times na it has to be delayed kasi wala pa siyang makita mga worker that is fit for the master's use. Ano po? Para rin na naisip ko rin po, dito po nang unang dumating tayo dito sa East Coast. Bagamat alam natin, marami pong lugar na dapat umanan, pero kakaunti po ang mga workers, kaya hindi natin narating. And I'm so happy na kabilang sa mga naunang nakasama natin sa gawain, including po na Sister Remy, ang inquiry niya, ang kakarating kami nun hanggang sa Pennsylvania para mag-outreach, ano po. And well, of course, marami pang ibang gawain, pero kakaunti nga po ang manggagawa ng time na yun. So ngayon po, as I am recalling, talaga pong ang Panginoon napakabait. Dahil ngayon po, marami ng mga preachers and disciples na
pwedeng makarating nagsabay-sabay. Dati-dati hindi tayo pwedeng magawain ng araw ng linggo, kailangan sa mother chapter. Mga chapters, magiging chapter na ang gusto nila ay Sunday because Sunday naman ang availability ng mga karamihan ng mga workers at ng mga mag-a-attend. Ano po? At salamat nga po dito po sa atin sa East Coast dito sa New York area, ang klase lang ang ngayong Friday. Gawain ano po, karamihan po dito ay Saturday and Sunday. Bless naman ang klase, hindi po. Amen. Purihin natin ang Diyos. Sa gawain din naman po ng Panginoon, talagang malaki rin ang time na kailangan para sa training ng mga workers, hindi po ba? Kasi hindi na lang naman basta tayo tatayo upang sabihin natin gusto natin maglingkod sa ating Panginoon. Siguro isang bagay din po kung bakit itong Beatitudes na ito ang ating napili ngayong araw na ito, kasi ito po yung sinasabi na kinakailangan isang manggagawa ay magkaroon ng spirit of righteousness like that of the righteousness of Christ, hindi po ba? Ito po Sermon on the Mount, kaya nga sermon, nagsisermon siya, ano po? At ang kanyang sinesermonan, ito po yung mga believers na mga dati ng mananampalataya na siguro kinakailangan din kung minsan ay ma-remind sa atin yung mga bagay na mga kinakailangan na natin matutuhan at kinakailangan makadagdag po sa atin upang higit na maging makapangyarihan ang paglilingkod sa atin, na paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kung mapapansin po ninyo, at sabi ko nga talaga ang Lord natin ang talino. Di ba? Amen. He is a powerful and a God who is full of wisdom. Dito lang po sa sermon na ginawa niya, makikita po natin na talagang as he had, habang tayo ay nilikha niya na malinis, pure at walang bahid na kasalanan, alam din niya na sa pagdating ng panahon, hindi tayo mananatiling walang kasalanan because we are living in a world na ang world na ito ay ang naghahari ang espiritu ng kadiliman. Ano po? So there will come a time na kinakailangan din na ang mga nilikha niya ay kinakailangan din na magkaroon ng time na makabalik. Kumbaga pare-parehong pag nagkulang, pare-parehong we all fall short of the glory of God, hindi po ba? So dahil we all fall short of the glory of God, minabuti rin ng Panginoon na bigyan tayo ng mga reminders. Katulad na lang po nitong blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Bakit po poor in spirit? Kasi ang sinasabi dito ay parang poor in spirit because there is a spiritual inadequacy. Parang kulang tayo sa mga pangangailangan spiritual. And we have to understand na as long as we are doing the work of the Lord, we are supposed to be dependent on God only. Diba? Sa Panginoon lang tayo aasa at sa Kanya tayo hihingi ng tulong. At dahil because of this inadequacy, yung blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of God. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Bakit naman blessed ang mga taong nagluluksa dahil at upang sila ay magkaroon ng comfort? Kasi kung ang espiritu natin, ang espirituhan natin ay mahihina, inadequate, spiritually inadequate, alam po natin na may mga bagay tayong dapat na gawin, hindi po ba? At sa kagandahan yung loob din po ng Panginoon. For us workers, we are so happy na ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ay talagang lumulupog sa lahat ng kanyang mga manggagawa. Marami po mga binigay ng pagkakataon ng Panginoon upang tayo ay magkaroon ng paglago sa ating pamumuhay Kristiyano at sa ating paglilingkod. Una na nga po dito, meron tayong mga seminars na kinakonduct, hindi po ba? Meron tayong mga Life in the Spirit seminar, meron tayong mga basic Christian maturity na nagtuturo sa atin kung paano magkakaroon, ang buhay natin ay magkakaroon ng kaugnayan sa Espiritu ng Diyos. And the only thing that happens there is when we fully admit, when we mourn and grieve over our sinfulness, over our unrighteousness, mga bagay na ginagawa natin na hindi karapat-dapat at hindi tama sa isang nagiging
tungkol sa isang anak ng Diyos. Kaya nagkaroon ng Life in the Spirit seminar in order to renew us para magkaroon tayo ng spiritual transformation at magkaroon din tayo ng pagkakataon na maitama ang lahat ng mga bagay na dapat natin gawin upang tayo ay maging karapat-dapat sa paglilingkod na hinahanap niya. Hindi po ba? Purihin po natin ang Panginoon. Ngayon, dahil sa ating sinasummarize ko lang po muna itong ito. Dahil sa ating, because we are grieving of our inadequacy, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na dahil tayo pinatawad ng Panginoon, so tayo rin ay magpapatawad sa kapwa natin, hindi po ba? So blessed are those whom, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Ngayon, nang matutuhan po natin ang magpakumbaba sa harap ng Panginoon, nang matutuhan natin na sa isang paglilingkod pala ay kinakailangan tayo ay laging ang ating mga sarili ay laging itinutuon natin sa pangangailangan ng requirements of the standard of our Lord, standard of righteousness. So tayo po ay nagkakaroon ng meekness and humility. Hindi po ba? Ano po ba yung meekness? Kababaang loob, ano? Kababaang loob. Meekness and humility. Kasi naalaala po natin na once before, tayo ay makasalanan din. At tayo ay nagiging humble sa kanyang harapan dahil sa mga bagay na alam po natin na nagkakamali tayo at ang kapwa natin ay nagkakamali din. Di ba? Kung nagkamali tayo at tayo binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon mapatawad o matulungan sila, then yun din po ang hangarin naman ng Diyos para sa atin. Hindi po ba? Amen. Tayo ay, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who thirst and hunger for righteousness, for they will be filled. Habang tayo po ay nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos, habang nauunawaan natin ang mga bagay na dapat natin gawin, lalo naman po tayo magkakaroon ng matindi panghangarin na higit natin maunawaan at higit natin malaman kung paano pa ang nararapat natin gawin upang tayo ay maging righteous sa harap ng ating Panginoon. Kaya dumating po tayo dun sa puntos na blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Merciful, for they will be shown mercy. Pagkat tayo ay nakaramdam ng pagkaawa ng Panginoon para sa atin, pagkat tayo nakaramdam ng kapatawaran ng ating Panginoon, naramdaman natin kung paano ang awang yan ay magsilbing kalakasan para sa atin. So tayo naman din ay nagiging merciful, tayo din nagiging maawain sa ating kapwa. Tayo ay nakahandang tumulong sa kanilang mga pangangailangan. Habang ginagawa natin po itong mga bagay na ito, patuloy naman na nagkakaroon ng kalinisan ng ating puso. Blessed are the poor in spirit, for they will see God. Hindi tayo, because of our thirst for righteousness and the righteous standard with the Lord, dahil sa ating pagiging merciful, tayo po ay nagkakaroon ng pusong nakabanalan ng ating mga puso. At pagkat meron tayong banal na puso na, tayo merciful na, at tayo punong-puno na ng hangarin na maging righteous sa harap ng Panginoon. So tayo naman po ay nagiging peacemaker na. Amen? Hindi yung peacemaker na nakalagay sa ating dibdib. Hindi yung peacemaker na ginagawa natin in relation to in relation to one another. Hindi tayo ay nagiging peacemaker, hindi tayo nagiging source ng kaguluhan, hindi po ba? Sabi nga po, mayroong sa isang seminar na inattendan, ang salitang heart, H-E-A-R-T, ay ang acronym ng heart ay, ang H is humility, ang E is empathy. Ang A ay amiable, ang R ay reliable, ang T ay trustworthy. Okay? So kung tayo ay peacemaker, hindi tayo yung magiging dahilan upang, kasi usually, pagka ako nagtapat tayo sa ating kaibigan,
Normally, kung nagagalit tayo, magagalit din siya. Makikisama siya din sa galit natin. Although, alam niya hindi tama at hindi makatwiran ang magalit siya dahil mali naman yung kanyang kaibigan. Ano? Ibig sabihin, we have to empathize. O at tayo ay nakikiramay dun sa kanyang mga problema o sa kanyang mga sinasabi, and yet hindi naman magiging dahilan yan upang magkampikampihan na tayo. Kaya nagkakaroon ng division, hindi po ba? Kasi, basta ako si Sister Sally, gusto ko si Sister Sally. Hindi, gusto dito kay Sister Letty ako. Nagkakaroon tayo ng hati-hati. So, walang katahimikan ang buhay natin because there is always division. Wala tayong pagkakaunawaan, di ba? But when you are a peacemaker, ang makikita po natin ay ano ba ang mabuting gawin natin dito sa pangyayari dito. Ang peacemaker is bigyan mo siya ng kapayapaan. Unawain mo yung kanyang mga sinabi at bigyan mo rin naman sa tulong ng Espiritu ng Diyos na nasa sa iyo na mabigyan siya ng tamang solusyon dun sa anumang problema niya na hindi ka na magdadagdag pa ng galit sa kanya. Amen po. Okay. And blessed are you when people insult you, persecute you, and force you up, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad. Talaga pong tayo ngayon sa ating kalagayan, nakahanda tayo sa anumang persecution na dumarating sa buhay natin. Lalo-lalo na po ang mga lingkod ng Diyos. Lalo-lalo na po yung mga naghahayag ng salita ng Diyos. Pagka binasa na ang salita ng Diyos at binigyan na ng kahulugan ng salita ng Diyos, at pagka meron na tinamaan dun sa kahulugan, na pinigay para dun sa binabasa sa salita ng Diyos, magagalit na sa'yo kasi alam mo, pinagtatamaan ka niya. So, guilty. And things like that. Pero alam po niyo po, isa-isahin po natin ito, maunawaan po natin na katulad na. Sabi nga po we are not given a good life or a bad life. Hindi ba? But we are given life. And it is for us to make our life good or bad. Amen po. Amen. Kaya, okay, so ito po yung ating so itong ating pinasa po ay mahati ito sa walang topic. Ang first po nito ay ang character traits of an ideal servant of the Lord. Yan. First po nito, depending our relationship to God. Unang-unang katatagin natin ating relasyon. Ang ating relasyon sa ating Panginoon. Amen po. Amen. Sabi nga po, blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of God. The word blessed refers to the well-being of those who, because of their relationship to Christ and His Word, receive God's kingdom. Relationship to God and His Word. Natatandaan ko po nung anniversary celebration natin, ang mga speakers natin ay tumalakay ng dalawang bagay. Ano na nga po ang theme ninyo, anniversary ninyo? Blessed the man who fears the Lord, for great delights. Blessed is the man who fears the Lord and delights in His command. Okay. Blessed, blessed is the man. Ang sabi po ng speaker, blessed, sa salitang blessed, paano ka daw magiging blessed? Blessed ka kasi you fully obey the Lord, no? And when you obey the Lord, you accept Him as the Lord and Master of your life, no? Tapos, ang sinabi naman, when you delight in Him, when you, and, Blessed the man who fears Fears the Lord. Who delights in His command. Fear the Lord and delights in His command. Pagkagaling kayo may fear of the Lord, ang ibig sabihin, meron kang complete submission, ano? Meron kang obedience, ano? At meron kang humility, and you are forgiving. Yun. So, yun ang sinasabi niya sa salitang blessed and fear of the Lord. Sa ibang Biblia po, mapapansin natin na ang salitang blessed ay kuminsan ay ginagamitan nila ng fortunate o kaya sinasabi nilang happiness.
happy. Happy is the man. Happy are the poor in spirit, something like that. We must be guided by God's ways and values, revealed by the scripture and not by the ways and values of the world. We must recognize that we are not spiritually self-sufficient, and we need the power and sustaining grace of the Holy Spirit to inherit God's kingdom. And praise be to God, just like I have just told you, na nagkaroon tayo ng ganitong pagkakataon na mas magkaroon tayo ng sustenance power of the Holy Spirit dahil nagkaroon na po tayo ng na tayo ay naka-attend ng mga prayer meetings, tayo ay naka-attend ng mga seminars, but most of all, dahil nabigyan tayo at nakasbasan tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, nung nagkaroon tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, we admitted everything. Lahat ng pagkukulang natin, we surrender to the Lord, di ba? Realizing na talaga wala tayong magagawa. Kaya, inilala natin siya na blessed na Savior and Redeemer ng ating buhay. Ano po ang mga characteristics na sinasabi para tayo ay maging para ma-develop natin ang itong character na hinihingi sa atin ng Panginoon to be true in spirit. Kailangan daw ay magkaroon tayo ng submission to God. And sabi nga po niya, come near to God and He will come near to you. Turn away from sin, purify hearts and intentions, and true repentance. Magkaroon din tayo ng humility before the Lord. Amen po? And obedience to His holy will. We should stand firm in faith, in the blood of Christ, and through prayers, magkakaroon tayo ng kaliwanagan sa lahat ng bagay sa ating buhay upang matanggap natin na tayo ay full in spirit at makagawa tayo ng dapat gawin kung paano tayo magkakaroon ng katatagan sa ating paglilingkuran. Ang ikalawa po dito ay ang blessed are those who mourn, for they will be comforted. Magkakaroon tayo ng spiritual completion. Hindi po ba? Pag sa ating kalungkutan, alam po natin na may dahilan kung bakit tayo nalulungkot. We are mourning over our sin and sometimes our failure in the slowness of our growth. Naunawaan na po natin kung paano natin natanggap ang kapangyarihan ng Diyos. At nalalaman din po natin that we are devoid of the power of God kung tayo ay gumagawa ng mga pagkukulang at pagkakasala sa Kanya. So kinakailangan po magkaroon tayo ng sapat na hangarin upang upang sa kalungkutan ng ating sa ating kalungkutan dahil sa ating pagkakasala ay makalapit tayo sa ating Panginoon. And failure over the slowness of our growth. Na alam po natin na Satan rules the world, and as a roaring lion, he remains a threat to believers and seeks to destroy them through experiences of sufferings, trials, persecutions. Dumadaan ang lahat sa pagsubok because the prince of the world is Satan. And when it does, we have to grieve over our weakness in relation to God's standard of righteousness and His kingdom power. We also grieve kung minsan dahil sa nakikita po natin ng mga pagkakasala at pagkukulang ng iba sa ating Panginoon. And we share in sympathy with the feelings na nararamdaman ng Panginoon over what is happening to His creature. So we grieve over these things. And those who mourn are comforted by receiving from the Father righteousness, peace, and joy in the Spirit. Blessed are they who mourn, for they will be comforted. The word comfort means to stand beside a person, encouraging and helping him or her in times of trouble. God eagerly performs this role, for He sends to His children and He comforts them. Paul has learned in his many troubles that no suffering, however
that no suffering can separate believers from the care and compassion of the Heavenly Father. God occasionally permits trouble in our lives in order that we, having experienced His comfort, may comfort others in their troubles also. Yung pang spiritual contrition. Blessed are they who mourn, for they will be comforted. Yun naman po sa ating blessed are the meek, for they will inherit the earth. Mourning over our sin and failure over slowness of our growth, we must realize that spiritual humility and meekness. The more we try to comfort others in times of needs and trials, the more we are blessed with meekness and humility, admitting that before we are also in the same situation as they are. The more we become submissive and humble before God, the more we commit our ways entirely to Him. The meek and the humble are concerned about God's work and God's people than about what happened to them personally. Hindi na nila iniintindi kung ano ang kanilang sariling kapakanan. Ang iniintindi, binibigyan nila ng kahulugan sa kanilang buhay ay ang kapakanan ng iba. They are more concerned with the feelings of others rather than their own feelings and rather than our situation. The meek rather than the aggressive ultimately inherit the earth, but the meek will ultimately inherit the land, according to Psalm 34. How do we develop this character? Paano tayo magkakaroon ng spiritual humility and meekness? We have to be committed to the Lord in all our ways. Commitment to the Lord. Commitment. At tulad ng ginagawa ninyo, tuwing Biyernes, narito po kayo. Ang mga kuwaya, hindi lang narito sa araw ng pagkanta, kundi nagkakaroon pa sila ng mga practice because they are committed to the ways of the Lord. Gusto nilang maging kapuri-puri sa harap ng Panginoon. Amen? Humility in the presence of God. We are nothing without God. Kaya kailangan pakita natin sa Panginoon na siya ang tunay na Diyos at siya ang tunay na Panginoon ng ating buhay at wala na tayong ibang aasahan kung hindi siya lamang. Patience, persevering, and waiting for God's justice. Alam po natin na maraming mga pagkukulang na nagaganap, marami tayong hinahanap kahit na sa ating sariling simbahan, sa sariling buhay, o sa sariling gawain, marami tayong hinahanap ng justice of the Lord. Bakit kaya pinahintulutan ng Diyos na mangyari yung mga bagay-bagay na yan? Pero we are being taught to be persevering and to be patient. Kasi kung dumadating itong mga ganitong pagsubok sa buhay natin, alam po natin na pagsubok lang ito. Pagkat pagsubok ito, may ibig sabihin ng Diyos. Sometime later, after na maunawaan natin, bakit ba nangyari ang isang bagay, bakit ginawa niya yung isang bagay, maunawaan natin kung bakit. And then we find out the meaning kung bakit pala. And so, lahat ng bagay nga ang nagaganap sa ating buhay. Di ba? May ibig sabihin. Kung minsan sasabihin nyo, ako bakit ba nangyari ito? Ako bakit nagkaganyan? Well, hindi natin alam. Katulad na nga lang po nung anniversary nila, na-share po nila kanina tungkol sa kapatiran na that same day na nag-attend ng anniversary at 11 o'clock in the evening, he was murdered. So, nung makita ko po siya, sabi ko, oy, naku kapatid, salamat at nandito ka. I miss you. Tapos sabi niya, oh nga sister, naparito ako for healing. Praise God. Yung hangarin for healing, ang akala ko yung physical healing. So,
nakapagsimba siya, nakapagpumunyon, at nakarinig siya ng healing message. Nung mabalitaan namin na siya pala ay nawala na, ang kanyang healing na hinahanap pala ay spiritual healing. Amen po? Because he has that great desire to be healed. So, hindi walang malimalay ang sino man na magaganap sa kanya yung pangyayari. Hindi ba? So, lahat talaga may ibig sabihin sa buhay natin. Talagang ang kailangan lang ay maunawaan natin na kung pinapahintulutan ito ng Diyos at kung may mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, pero hindi siyang remedyo sa lahat ng bagay. Amen po? Kahit na sa ngayon, ang palagay ko, kayong lahat ay hindi nasisiyahan dahil ako ay nagbabasa. Ano po? Pero sa isang banda, siguro rin po ay pinapaalala din sa atin na kailangan pagtiyagaan mo siya. Kasi kailangan siya. Amen po. Marami ding dahilan kung bakit ako hindi makapaghanda. Talaga pong ganun eh. Alam ko naman pagtitiyagaan niyo ako dahil nandyan pa kayo hanggang ngayon. Di pa lang pala po natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Talagang God is good. Amen. Purihin ng Diyos. So, dumating po tayo dun sa puntos na sabi na nga, ang pulingwian natin ay tungkol sa spiritual humility and meekness. Now, the more the character of humility and weakness are manifested in our life, the more we will be longing and aspiring for spiritual righteousness, which consists first of all in being forgiven, justified, and accepted through faith. As a matter of fact, the foundational requirement for all godly living is hunger and thirst for righteousness. Siguro po, kaya tayo narito at pinagtitiyagaan ninyo kung sino man ang narito. Because we are really searching, we are looking for righteousness, di ba? Naghahanap tayo ng righteousness kung ano yung kulang natin, gusto natin mapunan pagka tayo nag-a-attend sa mga gawain na ganito. Hunger and thirst for the righteousness of God. The same kind of hunger seen in Moses. Sabi po sa Exodus 33, si Moses po, because of his hunger also, sabi niya sa Lord, "Oh, if you are pleased with me, teach me your ways, show me your glory." Nanunuyo siya sa Panginoon na tulungan pa siya at ipakita ang kanyang kalwalhatian. And all of God's children should fervently pray to know His ways. As St. Paul said, "I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His suffering, becoming like Him in death." Kaya, blessed are the poor, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will see God. Paano po natin ma-develop itong character ng while we are seeking for the righteousness, the thirst for righteousness of God? We have to remain in the power of God. Seek Him with whole heart devotion, with all your heart. Love the Word of God with all its standard and directions. Continue fellowshipping with the Holy Spirit. We have to note that the Christian's hunger for thirst of God is destroyed kahit na ano ang mangyari natin, na tayo ay mapalapit at matagpuan natin ang righteousness ng God. Masunod natin ang righteousness sa buhay natin. And yet, alam po natin na anxiety, deceitfulness of wealth, desire for things, and life's pleasures, ang mga bagay na nakasisira sa ating magandang hangarin, na tatakpan ang mga ninanais-ninimiti natin sa righteousness of God, kasi maraming mga inaharang sa atin ang ating kalaban upang hindi tayo makarating doon sa rurok na hangarin natin na tayo maging righteous as our God is righteous also.
when the hunger of believer for God and His righteousness is destroyed, they will die spiritually. For this reason, it is essential that one has to be sensitive to the Holy Spirit's convicting work in their lives. Sapagkat alam na po natin kung ano ang katungkulan ng Holy Spirit sa atin. Ang Holy Spirit ay nagtuturo sa atin. Ang Holy Spirit ay nagkukonvict sa atin. Once we feel na meron tayong gustong gawin at meron naman kumukontra naman ng Espiritu sa atin, katulad ng mga bagay na sasabihin, oh, huwag ka naman mag-attend dyan sa prayer meeting kasi mas katulad bukas. Merong laban si Pacquiao. So, wag na lang tayo mag-attend at tayo ay mapupuyat. Manonood tayo ng laban ni Pacquiao. Yung po mga anxieties na yun at yung mga hangarin for life's pleasure. Pero yan po ang humaharang sa atin upang maranasan natin ang righteousness na kaloob at nais ng Diyos para sa ating lahat. Hindi po ba? Amen po? Amen. Kaya nga po, dadating naman po tayo dun sa second part ng ating ng character traits na nilanais ng Panginoon para sa atin. Kung yung kanina po ay deepening of our relationship with God, ang naging topic natin kung sa apat, yung po yung spirit, yung mourning, at saka yung meekness. Ito naman po ay ang apat na kasunod nito ay relation to others and to our co-workers. Ang relationship natin sa ating kapwa. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Magkakaroon po tayo, kung tayo po ay merciful, pagpapakitaan din tayo ng mercy ng ating Panginoon. Kinakailangan po magkaroon tayo ng compassionate spirit and merciful because it implies generosity, forgiveness, and compassion. The merciful are full of compassion and pity towards those who are suffering either from sin or sorrow. This merciful sincerely want to make such suffering less by bringing the people to the grace and help of God through Jesus Christ. In sharing mercy to others, we will be shown mercy also. Kasi nga po, in relation to our relationship with others and co-workers, kung tayo nga po ay pinagpakitaan at pinagpala ng Panginoon for being merciful to us, tayo din po sa ating kalagayan ay magiging merciful din sa pangangailangan ng iba. Nakahanda po tayong buksan ng ating palad o buksan ng ating tainga para sa kanila. Dahil yun lamang po ang makapagbibigay sa kanila ng kapayapaan din sa kanilang mga buhay. Hindi po ba? Maaawa tayo sa kanila dahil nangangailangan sila ng tulong. In order to develop this character, we must be an imitator of God. Kailangan maging number one, gagayahin natin ang ating Panginoon. Kung paano po yung mga babies natin, yung mga bata pa sila, o mga apo natin, pagkat mahal nila ang kanilang nanay, kung anong ginagawa ng nanay nila, ginagawa nila. Minsan makita mo nila nagsusuot ng high heel. Ano? Minsan nakikita mo nagkukulurete. So because they are good imitators, because they love their mom. Kung anong ginagawa ng mom at ng lola nila, ginagawa din nila. So ganun din po siguro ang gusto ng Diyos sa atin. Kung tayo ay pinagpakitaan ng Diyos ng kanyang pag-ibig at pagmamahal, tayo rin ay magpakita sa kanya. Gagayahin natin siya sa kanyang pag-ibig at pagmamahal na ibinibigay para sa atin. And po. At ang sabi din po, para ma-develop natin itong relationship with other, kinakailangan din tayo po ay we must avoid all kinds of immorality, impurity, and greediness sa buhay natin. Tsaka yung mga obscene and foolish talks daw, wala itong karapatan na mamutawi sa mga labi ng ating mga kapatid na walang hinahangad kung hindi ang susunod sa hangarin ng Diyos. We must live as children of the light. The fruit of life consists of all goodness, righteousness, and truth. Kung tayo ay nasa liwanag at tanglaw ng Panginoon, hindi tayo makakagawa ng mga bagay na gawa ng kadiliman. Hindi po ba? Amen po? Prayin po natin ng Diyos.
Christ and expose, and rebuke, and speak of sin and unrighteousness. Stand beside God against all evil forces in our life. Kung meron po kayong tayong dapat na nakikita, na alam po natin na sa ikarangal ng Panginoon, pwede natin payuhan ang ating mga kasambahay o ang ating mga kaibigan o sino man, kung meron mga alam natin na medyo hindi maganda ang mga nangyayari o ang ginagawa. Kasi kinakailangan tayo po ay maging kasama ng Diyos sa kanyang hangarin na mawala ang evil forces sa buhay ng bawat isa sa atin. Magiging kasangkapan po tayo pagkat yun ang gusto niya sa atin. If we are merciful, we will be shown mercy also. Amen po? Amen. Amen po? Amen! Nakasan na kayo. Praise ng Diyos. Sige, pagpapalain kayo. Alam niyo po ba, blessed ang mga tao mapagbigay pagkat sila'y pinagpapala. Amen po. Praise ng Diyos. As we imitate God's God-giving a life of love, and as children of the light, and we remain faithful to Christ, then nagkakaroon na tayo ng pure heart. Diba? Kasi na tayo namumuhay na tayo sa liwanag ng Panginoon, ginagaya natin ang lahat ng katangian ng Diyos sa buhay natin, at tayo ay nanatiling tapat sa ating Panginoon. So, in other words, yung ating impure heart, ngayon ay pure na. Kasi wala nang pumapasok na kahit na anong masamang hangarin sa pusong ito, kundi ang makapaglingkod tayo sa ating Panginoon. Amen. Diba? We must be morally pure, honest, and sincere. Pagka nangyari yan, we are morally honest, pure, and sincere, then we can say, blessed are the pure in heart, for they will see God. Makikita doon natin ang Panginoon. Sa kalinisan ng ating buhay, ay makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos. The pure in heart are those who have been delivered from sin's power by God's grace and now strive without deceit to please and glorify God and to be like Him. Wala nang ibang hangarin ang mga tao may malinis na puso kung hindi ang makalayo sa kasalanan at ang makasunod sa kagustuhan ng Diyos sa kanyang buhay. To please and glorify God and be like Him. Ang sarap natin maging kagaya ng Diyos. Amen. Ano po? Pinagpapasensyahan mo lahat ng bagay. Naka-Diyos na kayo. Okay? So how are we going to develop having a pure heart? We have to love righteousness, love of righteousness and hatred of evil. We have to seek, we have the same attitude that Christ has. Because Christ is love, at namumuhay siya at namumuhay naman din tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen po. And only the pure in heart will see God. Naku, pag gusto pa na natin makita ang Diyos, tayo pala yung kailangan may malinis na puso. Amen po? Amen. Ano ang mga puso ninyo? Malinis ba yan? Amen. Malinis ng Diyos. Laban na. Malinis. Malinis yan. Amen. May pula pa. Pinananahan yan. Because why malinis? Sabon, Dapat sabon. ang ating puso ay pinananahan ng Espiritu ng Diyos. Kung Espiritu ng Diyos ang nananahan sa ating puso, surely we are going to have a pure and a clean heart. Amen. Yan po ang ating Panginoon. So, live in His presence both now and in the future. Pinakailangan tayo ay laging nasa presensya ng Diyos. He has no place in the death of the wicked, but God wants everyone to turn to Him for salvation so that they will not die in their sins. Ang bait talaga ng Diyos. Amen. Lahat po ng pagkataon, ibinibigay sa atin ng ating Panginoon upang tayo ay mamuhay sa kagandahan ng buhay na alok niya. Pagdating naman ng time na tayo ay tatawagin na niya, tayo ay makasama pa rin niya sa kanyang kinaroroonan. Hindi po ba? Amen. Na kailangan we have to pray for salvation of the wicked through repentance and acceptance
the Lordship of our Lord Jesus Christ. We having a pure heart. Hindi po ba? Ang pinakikinggan ng Diyos, yung panalangin ng mga tao may mga malilinis na kalooban. Ngayon, because you all have a pure heart, kaya kayo po ay pakikinggan ng Diyos. Kung meron tayong mga mahal sa buhay, o mga anak na hindi pa natin na isasama sa gawain ng Panginoon, at instead na sumama sa atin sa gawain ito, ay kung ano-ano pa ang pinagagawa, we could pray for them. Sapagkat kinakailangan po na tayo ang kanila maging intercessory para sila ay magkaroon ng pagkakataon makaharap sa Diyos in repentance at matanggap naman nila ang kapangyarihan ng Diyos na gumalaw sa kanilang mga buhay. Hindi po ba? Amen po. Wala tayong magagawa. We have to pray for one another and we cannot really change. Hindi naman natin kayang baguhin ang mga kahit na naranasan ba niyo yun? Kung minsan kahit na alam mong anak mo yun, o kahit na alam mong kaibigan mo yan, wala ka namang magagawa eh. Kung talagang, lagi sinasabi ng iba, patanda na yan. Alam na niya ang ginagawa niya. No? Alam na niya ang ginagawa niya. Alam nga niya ang ginagawa niya, pero alam naman niya hindi tama yung ginagawa niya. Eh, wala ka namang magawa. So, ano magagawa po natin? Ipanalangin po natin sila. Because prayer is the best answer to this situation. Ang hindi kayang gawin ng tao para sa kapwa natin o para sa anumang bagay sa ating kapaligiran, kaya pong gawin at kayang ibigay ng Panginoon para sa atin. And all that we needed to have is to really completely trust the Lord. Kung wala nang magagawa ang iba, ang Diyos nandyan because nothing is impossible with God. So, kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay na yan para sa kanyang mga nilalang. Okay, so we having a pure heart, glorifying God. Ang masasabihin po natin ay sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo ay magkakaroon na ng tinatawag ng conciliatory spirit. Yun na yung nagiging peacemaker na tayo, hindi mo ba? Peacemaker. Because blessed are the peacemakers, so they will be called son of God. The peacemakers are those who have been reconciled to God. They have peace with Him through the cross. Justification through faith brings the believers various results. Peace with God. Ito na yung resulta. Ang tayo ay mayroong peace with God, grace, hope, assurance, suffering, the love of God, the Holy Spirit, salvation from wrath, reconciliation to God, salvation by the life and presence of Jesus, and joy in God. Malamig. Masarap pa lang maging peacemaker. Ano po? Mararanasan natin lahat. Eh bakit nga baga naman hindi talagang maganda? Eh ang Diyos natin ay peacemaker. Eh tayo ay gumagawa sa kanyang pangalan. So magkakaroon tayo ng conciliatory spirit. Yan nga yung sinasabi natin. Hindi mo siya uudyukan para magalit. Hindi mo siya uudyukan para gawin yung kanyang gawin. Kung hindi, sasabihin mo sa kanya, manatag ka, mahal ka ng Diyos. Kung sakaling nangyayari yan, hindi lang niya nauunawaan ang kanyang sinabi, hindi na alam kanyang ginagawa. Kaya patawarin mo na lang siya at ipagdasal natin siya para magkaroon siya ng katahimikan at hindi na niya magawa yung kanyang ginawa, hindi na niya masabi yung kanyang sinabi sa iyo na nakasakit sa iyong damdamin. We have really to pray for one another. Kailangan yung espiritu natin ay marunong na makipag-usap sa kanilang espiritu. Upang espiritu ng Diyos na namamahay sa iyo ay espiritu ng Diyos na mumuusap sa kapwa, sa kausap mo. Hindi po ba? Amen. Espiritu ng Diyos, purihin ng Diyos. Bakit hindi suffering? Kasi suffering is one of the blessings of our salvation in Christ. Suffering refers to all kinds of trials, including financial needs, trying circumstances, sorrow, sickness, persecution, mistreatment, or loneliness. In the midst of all this trouble, God's grace enables us to seek His face more diligently and produces in us a persevering spirit and character that overcomes the trials of life. So, dahil sa biyaya at pagpapala ng Panginoon na
natin na mapagtagumpayan ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Amen po? Amen. Gano'n na po bang pagsubok ang dumating sa buhay natin na hindi natin napagtagumpayan? Di ba? Kung isipin po natin kahit na anong pinakamabigat na pagsubok, at that point, where nandun tayo sa height ng pagsubok na yun, parang wala na tayong kapag-asa. Pero dahil meron tayong Diyos ng pag-asa, merong Diyos tayo na nakakakita at nakakaalam kung hanggang saan lang ang limit na ibibigay niya para sa suffering ng kanyang mga nilalang. Nandiyan siya upang bigyan ng katamaan ng lahat ng bagay. And perhaps through this suffering, we can also learn a lesson. Mga bagay na dapat na natin hindi ulitin dahil ito ay nagdudulot sa atin ng suffering, we'll try to make it right. Gagawin natin ang lahat ng tama, iiwasan natin ang paggawa ng mga bagay na nakasusugat sa Panginoon at nakakasira din sa ating pagkatao bilang anak ng Diyos. Amen po? Amen. So, instead of driving us to despair and suffering, alam po ninyo, suffering produces perseverance. Kung tayo ay maraming mga pagdurusa sa buhay natin, nakakapagtaka ba na bakit napagtiisan natin ang lahat ng yan? Hindi nakakapagtaka dahil ang suffering daw produces perseverance. And perseverance produces proven character. Kung ikaw ay taong mapagtiis o mapagtiyaga, yan ay nagpapakilala na mayroon kang matatag na kaugalian o mayroon kang proven character na tinatawag. A proven character results in a mature hope that will not disappoint. Pagkat na karamihan na siguro ng mga pagsubok na dumarating sa buhay ng bawat isa sa atin, nalalaman natin na lumilipas din. No? Lahat ng problema, lumilipas. Lumipas yun dahil nandiyan ka, alam mong problema ito, hinaharap mo ang problema, dinadasalan mo ang problema. Dahil sa pagdadasal mo, naging pasensyoso ka, naging persevering ka, pinagtiyagaan mo ang lahat ng yan. At sa awa ng Diyos, natatapusan mo sila. Ngayon, pagkat napagtitiyagaan natin, sarami ng pagsubok na dumaan sa buhay natin. Alam po, lahat po tayo may pagsubok na dumadaan sa buhay natin, hindi po ba? Amen. Ngayon, bakit nga ba, iniisip mo, paano ko napagtagumpayan yung pagsubok na yun? Yung napakabigat na trial and temptation na dumating sa buhay ko, paano ko yung napagtiyagaan? Napagtiyagaan mo dahil kasama mo ang Diyos. Dahil hindi ka iniiwanan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nagtuturo lang sa atin. Dahil ang gusto ng Diyos, mag-mature tayo, na maunawaan natin marami pang bagay na darating sa buhay natin. Na kung hindi tayo magiging matatag, hindi natin makakaya. At pag hindi natin nakaya, sino ang magtatagumpay? Tagumpay pa ang Diyos sa buhay natin? O sino ang magtatagumpay sa gitna ng mga sa pagkabigo natin na pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan? Matutuwa ang ating kalaban. Because kaya tayo binibigyan ng sufferings. Kasi tinitingnan, kung tayo tinetest ng Diyos, kung hanggang saan tayo ang katapatan natin sa Kanya, tinetest din tayo ng demonyo ng ating kalaban kung hanggang saan natin siya mariresist. Kasi ang sabi nga, resist the devil and it will flee from you. Kung tayo hihina-hina at hindi natin mapaglalabanan ang bawat pagsubok na dumating sa ating buhay, then we know hindi natin pinapanalo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. We give in to the temptation and to the lure of Satan that is trying to destroy our soul. Amen po? Amen po natin ang Diyos. God's grace lets us look beyond our present problem to a fervent hope in God and a certain hope for the return of our Lord to establish righteousness and godliness in the new heaven and the new earth. Purihin po natin ang Diyos dahil nga po sa grasya ng Panginoon na nakikita natin na sa kabila. Kaya pagka minsan sasabihin po natin, pagka mayroong nagre-reklamo na panay na lang daw ang pagsubok, panay na lang daw ang panumputan, sari-sari na lang daw dumarating sa kanilang buhay. Ang sasabihin natin, look beyond your problem. Tumingin ka sa kabila ng problema mo, nandiyan ang Panginoon. Nakaalalay sa'yo. Amen? Because hindi ka naman bibigyan ng pagsubok ng Diyos kung hindi niya kayang hindi ka niya kayang tulungan upang maligtas ang lahat ng ito. Amen po?
Praise ang mga nanay, maraming sitwasyon na inaabot ng ganyan. Pero salamat sa kapangyarihan ng Diyos, everything is being overcome. Hindi po ba? May masari-sari ang pagsubok. Every one of us, hindi naman tayo nakakaligtas sa mga pagsubok ng buhay. Hindi po ba? Marami. Kahit na gano'n ka kayaman, kahit na gano'n ka kabait, kahit na gano'n ka ang pagmamahal mo sa Diyos, lalong-lalo kang susubukin. The more you are getting closer to God, the more na darating ang mga pagpamon sa buhay natin. Amen po? Makikita natin na dyan pinapakita ng Diyos na ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. In fact, kinakailangan tayo ay magtiis sa mga sufferings na dinaranasan natin. How to develop this character? We have to remain steadfast under testing. Under testing, we should be persevering, and we should have proven character under testing, and we should hope in the return of the Lord. Mas maganda naman ang darating na biyaya sa atin pag dumating na ang Panginoon sa buhay natin. Amen po? Amen. Sino po ang naghihintay ng pagdating ng Panginoon? Amen. May mas have a pure heart. Di po ba? We must have a pure heart. Kailangan meron tayong matatagad na panalangin. Ang sabi po, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Magdiwang daw po tayo pagka dumating ang ganitong mga pagsubok sa buhay natin. Dahil sa pagsubok na yan, dyan po nakikita ng ating Panginoon kung gaano tayo katatag sa ating hangarin ng paglingkod sa Kanya. Amen po. Amen. Amen po. Blessed are you when people persecute you and falsely accuse all things against you. Salamat sa Diyos. Habang dumarami ang mga dumarating na mga pag-alipusta sa atin, sa ngalan ng Panginoon, salamat sa Diyos. Okay lang, Lord. Okay lang. Sige lang. Okay lang. Kaya naman po, hindi ako nakahanda ngayong araw na ito, pero salamat po sa Panginoon. Because God is good. Amen. May manahimik at tayo po ay mag-alay ng ating panalangin sa ating Panginoon. Praise natin ang Diyos. Praise God. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Pigil na lang po natin ang ating mga kamay and let us concentrate on the presence of the Lord. Sabi naman po niya, when two or more are gathered in His name, He is in the center. Lord, maraming salamat po. Nandito po nga po sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, Panginoon, na sa lahat ng mga nangyari ngayong araw na ito, that you be praised and glorified for allowing things to happen. Lord, kayo po ang makapangyarihan at kayo po ang nakatatarok ng kalooban ng bawat isa sa amin. Sa oras na ito, Lord, wala naman po kami ibang hangarin kung hindi mabalik sa iyo ang kapurihan. Mabalik sa iyo ang pasasalamat na walang hanggan. Because we believe, Lord, that you allow everything to happen for a purpose. Lord, salamat po sa narito mga kapatid ko. Salamat po sa kanilang pananalig at pananampalataya na sa lugar na ito'y kinakatagpo kanila sa bawat biyernes ng hapon. Kaya Lord God, purihin ka po at sambahin sa iyong kapangyarihan. Narito po kami, Lord God, at anuman po ang laman ng aming puso sa oras na ito. Anuman po ang aming mga hangarin, Panginoon ko. Katulad po ng pagkakabasa namin dito sa Sermon on the Mount mo, that we are blessed in everything that we do for your glory, Lord God. Kaya kami po, Panginoon, ay nagpapakumbabang lumalapit sa inyo. At Lord God, kayo po ang nakakaunawa ng lahat ng pangangailangan ng aming mga buhay. Kayo po, Panginoon, ang source of all goodness and mercy and love. Kaya ko po'y naparito sa oras na ito, sa gawain ito, pagkat nalalaman namin, Panginoon, ikaw ang pupuno ng lahat ng kakulangan sa aming mga buhay. Kayo po ang magtuturo sa amin sa Espiritu at katotohanan kung ano ang marapat at mabuti na aming gawin upang maging kapuri-puri kami sa iyong banal na harapan. Yes, Lord, we want to have a compassionate heart. We want to have a pure heart. We want to have a conciliatory heart, O Lord God. And we want to be peacemakers. Tulungan mo po kami, Panginoon. Bigyan mo po ng biyaya, Panginoon ko, na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu,
Maturuan mo po kami ng mga bagay na kulang sa amin upang makatupad kami sa hangarin mong kami ay maging lingkod mo. Yes, Lord, we want to be your servant, Lord God. We want to glorify you in everything that we do, in everything that we say, and all the thoughts that will come into our minds, Lord God. Tulungan mo po kami, Panginoon. Patnubayan mo po kami, Panginoon. At anuman po, Panginoon, ang hangarin namin, hindi ka ugman ang hangarin mo para sa amin. Sa oras na ito, Lord, tinatakwil ko ang lahat ng yan. At tinatanggap po namin, Panginoon, ang iyong banal na kapangyarihan na magtuturo sa amin sa isang mabuting hangarin kung saan ikaw ang aming mapupuri at mapupuri ka sa pamamagitan namin. Lord God, you are so good. You are creating circumstances. You are doing things that we may give you glory. Upang higit namin maibalik sa iyo ang kapurihan. Salamat po, Panginoon. Salamat na sa araw na ito, Lord. Narito ka nga po sa amin, Panginoon ko. Salamat na sa araw na ito, Panginoon. Binabasbasan mo ang mga kapatid kong naparito sa gitna ng kalamigan at sa gitna po ng panahong ito, Panginoon. Narito po kaming lahat at nagbibigay at nagpupuri sa iyong karangalan. Basbasan mo, Lord, ang kanilang pagpunta sa araw na ito. Basbasan mo sila, Panginoon, kung paano binasbasan mo kaming pare-pareho sa pagparito namin, Panginoon. Ganun din, basbasan mo po sila paglabas ng pinto ng simbahang ito, dala ang iyong pag-ibig at pagmamahal. I cannot, me personally, Corazon, cannot give the love that you can give to them, Lord. Pero ikaw po ngayon ang pumupuno sa kanilang mga puso at sa kanilang mga isipan. Sa kanilang pagparito, niririgaluhan mo po sila, Panginoon, at binabalot mo sila ng init ng iyong pag-ibig at pagmamahal. Upang sa lahat ng sandali, maunawaan nilang ikaw na Diyos ang nagsabi sa kanilang, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan, and I will be with you till the end of time. Amen. Yahweh, makapangyarihan Diyos, you are so gracious, you are so merciful, and you are so powerful. That is why we surrender ourselves completely to you, Lord God. And we put ourselves under your powerful control. So that, dear God, everything who we are, what we do, and everything that we say, may it always give you glory and praise for having created us. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. At amin pong tinataas din sa inyo ang aming mga kapatid na may mga karamdaman sa oras na ito. Katulad po ni Sister Ellen, Panginoon po. Basbasan mo po siya, Panginoon, at bigyan mo po iyon at ang makapangyarihan kamay sa kanyang kinaroroonan upang ang kapayapaan ng kanyang puso, Panginoon, at ang katahimikan ng kanyang anxiety, Lord, ay maging mahalinhan ng pag-ibig mo at ng pagmamahal mo sa kanya. Tinataas po namin ang kaluluwa ng mga kapatiran namin na mayapa. Si Mama Pulay po, si Sister Tita, at si Sister Josie po, Panginoon ko. Lord, let your perpetual light shine upon them. At patawarin mo po sila sa anumang pagkukulang nila at patawad din sa kanilang mga naiwanan kung paano sila na pinatatawad din ng sino pinagkakulangan nila sa buhay. Lord God, salamat po sa kapangyarihan mong balananggan. Hindi ka po namin malilimutan sa lahat ng sandali, tunay na ikaw ang Diyos. Mapagpala, ikaw ang Diyos na mapagbigay. Ikaw ang Diyos na mapagpagaling. Ikaw ang Diyos na pinagagalingan ng lahat ng katalinuhan at karunungan. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na nagbibigay ng kasaganaan sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kaligayahan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ikaw rin ang Diyos na nagbibigay ng kayamanan sa puso, sa isip, at sa lahat ng bagay. May all praise and glory be upon you, O Lord God, in this beautiful night. As we say, truly, Lord, you are the Savior of our lives. In Jesus' name, Amen. Purihin ang Diyos. Salamat sa Panginoon. With a grateful heart.
Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of the name.